Naghahang po yung ating mga kagamitan. Tayo po nga po'y tumayo at titingnan po natin yung katabi mo kung gaano na po siya kagaling sa Bible. No, sino ho dito magaling maghanap ng pera? Ngayon po gagawin natin, maghahanap tayo ng Bible verse o Bible chapter. Okay? Pwede bang ilapit nyo lang dito? Okay lang ganyan kalayo? Forward lang natin. Okay? Paunahan po, hanapin natin yung aklat ng Romans. Sige nga po, pabilisan. Sige nga, sino po makakita sa aklat ng Roma? Tapos po, ang technique po dyan ay hahawakan nyo po, lalagyan nyo po ng tanda gamit po ang inyong daliri. Ayan, okay? Para matandaan natin. Kasi may isa pa tayong aklat na babasahin. Sino po nakakita na sa aklat ng Roma? Say amen. Ayun, ako. Okay, yung iba po by faith, no? Amen. Nakita ko na po sa isip ko, no? Yung saan naman po yung aklat ng pahayag o revelation? Pakitandaan po natin. Sige, kunin natin yung Bible natin. Okay? Sa Roma chapter 8 muna tayo. Tingnan natin yung 8, tandaan nyo ng daliri nyo. Doon naman sa pahayag, chapter 12 po tayo sa pahayag. Chapter 12, verse 11. Okay? Nakita nyo na po ba? Sino po dito nakita na? Okay. Nakita na po? Nakita na ng mata. Sige po, sabay-sabay natin basahin yung Romans chapter 8, verse 31 to 39. Sabay-sabay tayo. Ang pag-ibig ng Diyos, go. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y maparusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Verse 33, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o tupang kakatayin lamang? Hindi. Sa lahat ng mga ito, malakas po, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Very good. Now, punta po tayo sa Pahayag, chapter 12, verse 11. Nakita niyo na po ba? Kung nakita niyo na po, say Amen. Kung hindi niyo po nakikita, sabihin niyo po, help me Lord. Verse 11, sabay-sabay, nagtagumpay sa pamamagitan ng kanilang okay? Praise God. God bless the reading of His Word. Makakaupo na po tayo. Let's all be seated now. Good morning po sa ating lahat. Amen. Sino po dito ay alam mo sa linggong ito, ikaw ay pinagpala ng ating Diyos. Sumigaw nga po ng Amen. Amen. Okay. Ngayong umaga na to ay nais ko pong ituloy natin yung atin pong series na The Power of the Blood. Kaya napansin niyo po, nakapula po ako. Bakit? Kasi nga po, blood. Okay? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga na to, last Sunday, nagbigay tayo ng introduction about the power of the blood. At medyo nagkaroon ng problema, naputol po yung video recording. Kaya sinamari ko po uli nung Wednesday, sana po masundan nyo, para mas maintindihan natin. At alam nyo, ang daming nagpapatotoo po this week kung paano po sila pinagpala, pinagaling, pinalakas. At kung paano nagbukas ang Diyos ng mga breakthrough and opportunities, not just financially, but even in the ministry or even restoration, reconciliation sa pamilya because of the blood of Jesus.
maraming mga churches at mga pastor, mga Christian, they don't believe on the power of the blood anymore. They think that it's obsolete. Hindi na po dapat pinag-uusapan. Wala nang dating, hindi na relevance. But did you know, mga kapatid, there can be no salvation without the power or the teaching of the blood of Jesus. Alam niyo po, the reason kung bakit hindi ito pinag-uusapan kasi medyo daw mahirap ituro sa mga tao. Kumbaga, literally speaking, no, when we talk about blood, masangsang, mabaho, messy, no? Meron ba dito takot sa dugo? Alam niyo, ang isang contradiction dito ay kung ikaw po ay doktor, nurse, pero takot ka sa dugo, no? Nahihimatay ka kagad, no? Parang ang hirap naman kaya yata no? Pagka nakikita ka dugo, tiyak po talaga, no? Pero the reason bakit hindi natin pinag-uusapan yung blood kasi messy. But you know what? Ang messy, nandun po yung victory ng Panginoon when we talk about it, when we apply and declare. Sabi nga po last Sunday, when we plead about the blood of Jesus. Taas nga pong kamay dito yung tahanan nila, nalagyan na po at nabasbasan na at nadeklararahan na po ng blood ni Jesus sa kanilang bahay. Taas nga pong kamay. Wow! Amen? Palakpakan nga po natin, no? Now, dun po sa mga magre-request po, please talk to your life group leaders dahil gagawin po nila yan. The overcoming power of the blood of Jesus. Yan po yung pamagat ng pag-aaralan natin ngayong umaga na to. Pwede bang sabayan nyo ko uli? The overcoming power of the blood of Jesus. Sa Tagalog, ang pagtatagumpay na dala ng banal na dugo ni Jesus sa ating mga buhay. Lahat tayo dito gustong magtagumpay. Halos lahat ng mga libro sa National Bookstore, sa mga bookstore ay patungkol po sa how to be a successful person. But you know what? Without the blood of Jesus, lahat po ng gagawin mo o effort sa buhay na ito ay magiging kapagalan at kapaguran. In fact, sa buhay Kristiyano, mahalaga po kung paano mo tinitingnan ang Diyos at kung sino siya sa buhay mo. How you view God is very important. Kaya mahalaga po na hindi lang po tayo nagbabasa ng Bible, nagdi-devotion. Mahalaga din po that there's a connection. There's a revelation po na nangyayari. Nagkakatagpo kayo ng Diyos. Nagkakakilala kayo, nagkikita kayo. Remember mga kapatid, no? There are many people who surrounded Jesus when He was crucified at the cross of Calvary. Nandun po yung kanyang nanay, nandun si John na kanyang disciple. Siguro nandun din si Peter pero hindi lang po nagpakita. Nandun po yung mga Pariseo na nag-udyok sa mga tao para ipako siya. Nandun yung mga sundalo. Pero what fascinates me is the impact about the blood of Jesus that brought or that na nadala dun po sa Roman soldiers na nakasakay ng kabayo. Alam niyo po, nung nakita po niya yung huling pagdanak at pagtulo ng dugo ni Jesus, alam niyo sabi niya, truly, this is the Son of God. Parang kung titingnan mo, parang huli na. Dapat noon mo pa nakita nung hindi pa siya pinako Hindi niya nakilala si Jesus nung si Jesus ay buhay, gumagawa ng himala. Hindi siya humangang kay Jesus nung si Jesus ay nagpapagaling sa mga misakit. Hindi niya nakilala na ito'y ang Diyos na tagapagligtas, pero nakilala niya ng lubusan when these soldiers had a revelation o kapahayagan nung tumulo yung huling dugo ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo at nasambit po niya, totoo nga at tunay nga na ito, si Jesus ang Panginoon at siyang tagapagligtas. Here's my question today, mga kapatid. Sa tagal mo ng pagiging Kristiyano, sa tagal ng iyong pananampalataya, pagsamba, pagsunod sa Biblia, sino si Lord sa buhay mo? Sino siya? Because the right view of God will result to the right view of self. Ito actually talaga yung pinaka-transition ko Ang tamang pagtingin sa Diyos ay magdudulot ng tamang pagtingin sa sarili. Now, bakit mahalaga ang tamang pagtingin sa Diyos at higit sa lahat, tamang pagtingin sa sarili? Gagawin natin itong practical, from spiritual to practical. Because as I research and as I study, the right view of self will give you the leverage and the capacity to overcome the future's challenges. Ang kakayahan po na tingnan ang Diyos at kilalanin siya kung sino siya at ganun din po ang tunay na pagkakilala sa iyong sarili ang magbibigay sa iyo ng lakas, kapangyarihan, leverage at resiliency on how you can navigate
the future. Napansin niyo po, ang ating kinabukasan paiba-iba, pabago-bago, hindi mo alam kung ano talaga ang tunay at totoo talaga na magiging matibay na sandalan at sandigan. Alam niyo po ba, ang sabi doon sa verse na binasa natin kanina, we are more than conqueror. Binanggit ko na po dati na the word conqueror, it came from the Greek word hyperniko. Niko, everybody say Niko. Alam niyo po ba, ang Niko, alam niyo na to doon po kinuha ang salitang Nike. Because Nike believes on the slogan of victory or winning. Pero hindi po sinabi doon that we are just a winner. Ang ginamit po na salita sa original na Griego ay, hindi ka lamang Niko, ikaw ay hyper Niko. In other words, sa English po, you are more than a conqueror. At alam natin na ang conqueror, hindi sa exempted sa problema, easy peasy ang buhay, walang nangyayari na hamon, walang bagyo. No. What makes you a conqueror is you have conquer challenges. Hindi mo pwedeng masabi sa sarili mo, I am a conqueror, pero wala kang tinatalo, wala kang dinadaig, wala kang sinasalungat. Doon sa mga may pinagdadaanan, if you can overcome that, if you can overcome those situations and rise above those situations, whatever it is, then you have a full view and understanding about who God is at kung sino ka talaga sa iyong buhay. 2 years ago, ang dami kong na-overcome ng mga challenges na iniisip kong hindi ko kaya because I had a full view of who God is at kung sino ako ayon sa pagkakakilala ko sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba na you are also more than a conqueror? Sige nga, sabi mo nga sa kanya, alam mo ba that you are also a more than a conqueror? Kaya lang po, ang pinaniniwalaan mo lagi, hindi mo kaya to. Hindi ko kaya to. No? Alam niyo ang tawag dyan, self-limiting thinking or thoughts. Lagi mong iniisip yung hindi mo kaya. Hindi mo iniisip yung kaya mo. Sa totoo lang po, yung katabi mo at bawat isa sa atin dito, there's a reason why I'm telling you this now. Kaya mo. Winner, conqueror yung katabi mo. Alam niyo kung bakit? 3 years ago, tingnan niyo po yung picture na to. As we celebrate, this is a celebration na hindi natin gusto. Alam niyo yung picture na to? Sino po nakakaalala ng picture na to? Ha? Ang dami namang upuan na yan, no? Ano, kada isang bahay, kada pinto, may upuan? Tama ba? 3 years ago ba o 4 years ago na? 4 years ago na. 4 years ago, may virus na muntik nang pumatay sa'yo, pero na-overcome mo. At buhay ka ngayon. Amen? Kaya, bakit hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, I am more than a conqueror? Sabi po ng iba, Pastor, ang tawag dapat sa atin ay survivor. No, you're not a survivor. You are a conqueror. Kasi hindi ka lang nakasurvive. Nagtagumpay ka. 4 na taon na. Amen? Bigyan mo nga ng mataas na high five yung katabi mo, yung kasing taas ng ceiling. Sige po, ayan. High five. Amen? Naalala niyo po ang sabi ni Bishop Eli, you are alive today because God wants you alive. And God wants you alive because God has a purpose still in your life. Binuhay ka ng Diyos at pilit ka niyang binubuhay. Bakit? Gusto ni Lord na mabuhay ka na lumalaban at hindi nagpapatalo. Amen? Grabe po, no? Sabi mo nga sa katabi mo, kahit yung COVID-19, hindi ka tinalo o pinatumba. Amen? Ito mas matindi na virus. Alam po, may matinding virus po na nangyari last week. Ito, next picture tingnan natin. Nako po, nawala po lahat ng mga account, na-log out tayo sa Facebook. Tama? Sino ho dito nagpanic, nag-worry, naisip mo, bakit pati sa Instagram na-log out ako, pati sa Messenger? Nahack ba? Naku, nagkakagulo dun sa bahay. Pati sa ibang mga lugar nagtatanungan, no? May nang-hack na ba sa account? O naku, yung GCash ko, kung ano mangyari. Okay lang, wala namang laman. Ilang oras po ba? 2 hours din, no? Parang outdated to. No? Alam niyo nangyari? Anong dahilan? Nag-away daw si Mark Zuckerberg sa kanyang asawa. Napagbintangan ng misis niya, nang bababae ka, nilog out niya lahat ng Facebook. Hindi, biro lang po yun. Hindi po totoo yun. Joke lang po yun. Ang joke po ni Mark ay, if you don't behave, ila-log out ko uli lahat.
Sabi mo nga sa katabi mo, Facebook nga nakaya mo eh. You are an overcomer. Amen? Amen. Sabi ng ibang mga di nagpe-Facebook, I cannot relate. Revelation chapter 12 verse 11 says, they overcame him by the blood of the Lamb. Facebook man yan, COVID-19 man yan, pandemic man yan, problema man yan sa kawalan o hamon sa pinansyal, sa relational, 2,000 years ago, ang pangako at ang sabi ng Panginoon, natalo mo na ang kaaway. Hindi sa lakas mo, hindi sa galing mo, kundi dahil sa banal at makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Sabi pambihira. Dahil lang sa kapitbahay, nang dahil lang sa traffic, nang dahil lang sa emotion, nagpapadaig ka, nagpapatalo, gusto mo quit na kagad eh. Sabi mo nga sa katabi mo, you are more than your challenges that you're facing. You're bigger, you're greater than the challenges you're facing. Amen? Alam niyo po, katangian ng problema, malaki siya ngayon. Pero pag nalagpasan mo, ang liit-liit na lang, pinagtatawanan mo na lang. Amen ba? Pero yung may problema pala ngayon, hindi mo pa nalalagpasan, tawa ka na ng tawa, matindi problema yon. Hindi mo pa nga nalalagpasan, tawa ka na ng tawa, di ba? Pero totoo yun, di ba? Lumalaki lang yung problema kasi feeling mo, bago to. Pero actually, hindi bago yung problema. Nag-iiba-iba lang na mukha, pero pare-pareho lang siya. Ever since mula nung pagkabata, marami na tayong pinagdaan ng problema. Pero look at you right now. You are more than a conqueror. Amen. Itong picture na to ay from Rio de Janeiro. Ang tawag ko nito, it's a famous statue po that belongs to the 7 wonders of the world. Ang tawag ko dito, the Christ the Redeemer. Alam niyo po ba ang picture na to ay inambangan ng isang great photographer for 3 years. Ihilang po ang pagitan at inom kain. Nakaupo lang po siya. Inaabangan niya ang tamang posisyon. Hindi ko alam, araw ba yan o buwan? Buwan siguro, no? Na kung saan lalapat mismo sa kamay ng famous statue sa Brazil na the Christ the Redeemer. The Christ the Redeemer. Alam niyo po ang message po dito? Napakaganda eh. Ang message po dito is this. If God got the whole world in His hands, He's got your life safe, secure, and well taken care as well. Kung kayang buhatin ng Diyos ang buong mundo, kaya kanyang alagaan at samahan at papagtagumpayin kahit sa mga oras na to. Sabi mo nga sa katabi mo, ba't ka nagwo-worry? Sabi mo nga sa kanya, don't worry. O tingnan mo, mamaya magwo-worry kagad yan. Dali lang sabihin, no? Pero really, no? Kayang buhatin ng Diyos ang pangarap mo, kaya kanyang itawid, kaya mong malagpasan. Pero hindi lang malalagpasan, magtatagumpay ka. Bakit? Kasi sabi doon, they overcome Him by the blood of the Lamb and by their testimony. Alam niyo ba yung testimony? Pag walang test, walang testimony. Talagang may pagdadaanan ka. Amen ba? Now, my question po for today is, ano po ang pumipigil sa atin sa pagiging overcomer? Doon po sa binasa natin, meron pong 4 na pumipigil o naghihinder sa atin. And this is very true. This is very powerful. I want you to listen and take note of this. No? 4 na bagay na pumipigil sa iyo at sa akin. Kaya hindi natin makita ang sarili natin as an overcomer. Number 1, opposition. Sa Tagalog, paglaban. Pangalawa, accusation, pag-aakusa. Pangatlo, condemnation, panghuhusga. At pang-4 po ay separation o pagkawalay. Itong 4 na to, ay 4 na tanong na tinanong ni Apostle Paul sa Aklat ng Roma. 4 na tanong na sumisimbolo at kumakatawan sa matinding hadlang o problema na pumipigil sa atin para hindi lumabas ang overcoming spirit sa buhay natin. Kaya tayo lagi natatalo. Pero yung 4 na tanong na ito ay sinagot din po ng 4 na katotohanan na nagmumula kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Are you ready, mga kapatid? So 4 questions and then 4 answers. The first question is, sino ang laban sa atin?
who can oppose us? Now, tanungin mo sa sarili mo yan, sino nga bang laban sa'yo? Sinong lumalaban sa'yo? Sinong laging nag-o-oppose sa'yo? Sinagot po yan sa Bible eh. Ang sabi po dun sa verse 31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Kung alam mo sa iyong puso na sinasamahan ka ng Diyos at nasa iyo ang Diyos, hindi ka dapat magduda, hindi ka dapat matakot o ma-intimidate sa mga laban sa iyo. Kasi mas matindi at mas malakas yung kampi sa iyo kesa sa laban sa iyo. Amen? May Tagalog ba tayo niyan, bro? Na verse? Pakibasa nga po ang Tagalog version. Ready, go. Ano pa ang tungkol dito? Kung ang Diyos ay, sino ang makakalaban sa atin? Alam nyo, hindi na nga kailangan ni Satan, hindi na nga kailangan ng ibang tao. Sarili pa lang natin, natatalo na tayo eh. Intimidation pa lang, wrong thinking, worry, feelings, emotion, talo na eh. Samantalang sabi ng Panginoon, walang makakatalo sa'yo. Walang makakapigil sa'yo. Ang sagot po sa tanong na to is this, many try, but God is for us. Maraming sumubok. At sa kasalukuyan, maraming sumusubok para talunin, pabagsakin ka. Pero sa totoo lang po, ang Diyos ay kampi sa'yo. Sa buhay mo at sa buhay ko, may tatlo kang kalaban. Sabi mo nga sa katabi mo, tatlo. Huwag kang tumingin sa asawa mo. Isa lang yan. Tatlo ha. Tatlo po ang kalaban natin ha. Ang kalaban mo sa mundong ito is the world, ang sanlibutan. Ang laman, sarili natin, ang kagustuhan po natin na magkasala kahit ayaw na ng isip mo at puso mo at higit sa lahat, si Satanas. May tanong po ako sa inyo. Sa tatlong yan, sino mas makapangyarihan? Sige nga po. Sino? The world, the flesh, the devil. Sino? Sasabihin po ng iba, the devil. Sino madalas nating sisihin dito? Sabihin natin, gumagawa ang kaaway. Sabi ni Satan, wala pa akong ginagawa. Ikaw pa lang yan. Amen? Sa totoo lang po, ang powerful po dito, the flesh. Yung katawan natin. Ang tawag po sa flesh, carnal. Diyan po kinuha yung salitang karne. Sino dito mahilig sa karne? Nanghihina pag walang karne. Puros gulay, ayaw. Karne dapat eh. Ang karnal po, naghahanap ng nais at gusto niya. Susupilin mo yan. Dahil sa carnality na meron po tayo, diyan tayo inaatake ng mundo at ng demonyo. Amen? Ang bad news po is this. There are going to be many people who try to oppose us in the Christian life. Totoo ba yon? Natanong niyo na ba sa sarili niyo, bakit kaya ganun, pastor? Kung kailan ako nag-commit, gusto ko na magpatuloy noon. Dami pong mga opposition problema. Sino dito nakaka-relate? Amen? Amen? Okay. Sino dito wala ka lang pakialam talaga kung ano man? Hindi. Totoo yan eh. Kung kailan ka magko-commit sa inyo yung cell group, life groups, ikaw ang schedule next week, naku, daming opposition eh. That's the bad news. But the good news is this. Everybody say good news. The good news is God is for you. Kampi ang Diyos sa'yo. At hindi na mahalaga kung sino ang laban sa'yo, sino ang ayaw sa'yo, ang mahalaga, ang Diyos na to, na dakila at makapangyarihan, ay kampi at para sa'yo. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen? Amen po ba doon, mga kapatid? Nang ibig sabihin po niyan, hindi tayo dapat matakot sa world, sa flesh, at sa devil. Bakit? Kasi kasama natin ang ating Diyos. Sabi nga po sa Psalms 27 verse 1, can we read this? Ready, go. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Alam niyo po ba, kahit sa tao, hindi ka dapat matakot. May kilala ba kayong tao na minsan ang kanyang kilos parang Diyos na? Kung kausapin ka, kontratuhin ka, kung singilin ka, parang pag pinagbanta. Mag-ingat kayo dun sa mga online pautang eh. Kasi po, pag sila naningil, papadalhan ka ng kabaong, karo, ano pa ba, bulaklak na pangpatay. Tatakutin ka. They think that they're God. But the Bible says that wala kang dapat katakutan kahit tao.
Amen? Sapagkat ang Diyos, ang iyong ilaw at ang iyong kaligtasan at wala kang dapat katakutan. Ang Diyos ang iyong sanggalang. Amen? Now, whatever you walk into tomorrow, I don't know kung ano po yan. Whatever you walk into this next week, you do not have to be afraid because God is for you. Ang problema sa atin, di naman po siguro masamang emotional. No? Kaya lang po, if you base your faith based on your emotion, ganito magiging dating mo. No? Pag may magandang kanta, naiiyak ka, feeling mo, close kayo ni Lord. Pag may mababasa kang Bible verse, tutululuha mo, ramdam mo, kasama mo si Lord. Pag binasi mo yung emotion mo sa faith mo, delikado yan because emotions are very unstable. They easily changes. That's why you base your faith not on emotion, but based on the truth, on the principle from the Word of God. In other words, whether I feel God or not, it doesn't change the truth that God is here and He is for me and He will never leave me nor forsake me. Amen? Have you ever experienced this? No? Pupunta ka sa church, I don't feel like going to church. Sa totoo lang po, pag sinunod mo yan, wala na makakasamba. At walang magpipreach kasi linggo-linggo, yan din nararamdaman ko eh. I don't feel like going to church and preaching. No, naalala po yung kwento, anak, mag-church ka na. Ayoko po. Anak, mag-church ka na. Tanghali na. Ayoko po. Ako. Anak, mag-church ka na. Bibigyan kita ng 3 dahilan ba't dapat mag-church ka. Number 1, Sunday ngayon. Number 2, Christian tayo anak. Number 3, ikaw yung pastor, inaantay ka na doon. Kaya bumangon ka na, parang awa mo na. Kasama mo ang Diyos. Never fear when God is near. So ulitin nga po natin yan. Never fear when God, kung alam mong katabi mo lang ang Diyos, matatakot ka ba? Sino dito nung bata ka, takot ka sa dilim? Dami kasing mga pinantakot sa atin ng mga magulang. Alam niyo nung una, mga magulang natin, expert sa pananakot. Kukunin ka ng mumo, may tikbalang dyan, may kabayo, lahat na, di ba? Nung naubusan na po sila, ginamit yung mga pastor. Ayan si pastor, lagot ka kay pastor. Kaya marami dapat Christian ngayon eh, pinantakot lang po ang pastor eh. Di ba? Ayan na si pastor, kukunin ka. Ayan, laki pa na ng Biblia ng pastor. Tingin, nako, sabi ng pastor, ba't kaya umiiwas sa mga bata sa akin? Di pa ako nalalapit. No. Ang fear is an emotion, illusion na hindi totoo. But let me tell you, ano yung totoo? Nakasama mo ang Diyos at ang Diyos na to hindi ka iiwanan ni pababayaan man. Amen? Kasama mo ang Diyos. Hindi ka dapat matakot. Now, how do we know that God is near and He is for us? Paano natin malalaman na ang Diyos na to hindi tayo iiwan ni pababayaan man? Do you want to know? The answer is on the next verse. Let's read the next verse. Sabi dito, He who did not spare His own Son but gave Him up for us, how will He not also along with Him graciously give us all things? Tagalogin nga natin yan, Kuya Pert, no? Sa Tagalog po, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa atin, bagkus ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay, no? This is a logical verse. If God has given us the best, why won't He give us the least? And there's illustration on this. Ang illustration po dito, mga kapatid, tingnan natin yung picture na to, no? Ito pong diamond ring na to. Sino dito gusto magkaroon ng diamond ring na hindi 299 yung presyo? Mamahalin, di ba? Now, alin ang mas mahal dyan? Diamond ring o yung box ng diamond ring? Siyempre po yung diamond ring, no? Halimbawa po, say for example, may nagbigay sa'yo, sinurprise ka ng diamond ring. Eh, kailan po nung binigay sa'yo yung diamond ring, ayaw mong isuot lagi, gusto mong ingatan. Naghahanap ka, nakiusap pa, sabi niya, nasan yung box na ito? Ay, nandun sa bahay, nandun sa kotse. Pwede bang kunin mo? O sige. Tapos tinanong mo yung nagbigay. Siguro boyfriend mo, asawa mo, at ang sabi mo, pwede ko rin bang hingin yung box? May tanong po ako sa inyo, palagay niyo po, ibibigay ba yung box o hindi? Alin na mas mahal? Yung ring o yung box? Yung ring. Yan mismo ang konsepto natin madalas pag nagdududa tayo sa Diyos. Kaya ba niyang ibigay yung box sa akin? Sabi ni Lord, yung ring nga binigay ko na sa'yo, yung box pa kaya. Ibibigay ko, ano man ang kailangan mo. Jesus is that diamond ring! And our earthly needs is just the box. That's the interpretation
of that purse. Hindi ka dapat mangamba. Sino ho dito lagi kang kinakabahan? Lagi kang gumagawa ng accusation laban kay Lord. Hindi mabuti ang Diyos na yan. Papabayaan ako niya, no? Sabi ng Panginoon, no, anak. If you look at the cross, if you remember what happened on the cross, what I did for you, there you will know how much I love you. Amen? Pakitaas nga po natin lahat ng mga worries natin ngayon. Exercise lang tayo. Taas nga po yung pong meron pong 50% worry, tas yung isang kamay lang po. Isang kamay, 50% worry. Yung may 50% worry, ay, wow, hallelujah. Yung pong meron pong 100% worry, pakitas dalawang kamay po. Yung mga may kabalisahan, alalahanin. Yung pong merong more than 100, 200, pakitaas na rin po yung paan nyo, paan na rin. God is for you. And He will never abandon you. Palakpakan natin ang ating Diyos sa ating buhay. Amen? Pangalawang tanong, who can accuse us? Sa Tagalog, sino ang pwedeng mag-akusa sa atin? Sinagot po yan Sa susunod na talata, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Sa Tagalog, sino ang makapaghaharap ng paratang? Everybody say paratang. Laban sa mga hinirang ng Diyos, tayo yun, ikaw yun, nanampalataya kay Lord. Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. So paano mo sasabihin, ang Diyos nag-aakusa sa iyo, pinatawad ka nga niya pinawalan ka ng sala 2,000 taon na nakakaraan. You see, no, ito ang mindset natin ito. Instead of trusting the Lord, we put a blame or accusation kay Lord. That's why there's so much worry and stress na meron po sa ating Christian life o Christianity. Sa tanong na yan, ang sagot po ni Lord, ito, ang ganda ng sagot ni Lord. Satan accuses, but God excuses. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go! Satan, but God excuses. Sa Tagalog, ang Diyos ang kaaway ang nag-aakusa, nagbibigay paratang, pero ang Diyos ay nagpatawad na. At nilinis ka na sa iyong mga kasalanan. Amen? Satan, according to the Bible, accuses us every day. Day and night. Sabihin nyo nga po, day and night. May kakilala ka bang ganyan? Day and night kang inaakusahan. Sinong kumuha ng pera dito? Sinong kumain ng pagkain sa rep? No? Sinong nangupit dito? Day and night. Pastor, hindi lang po day and night. Madaling araw at bukang liwayway. No? Parang si Satan. No? Pero alam niyo si Lord, He excuses, He forgives, and He justifies. Kasi po si Satan, ang tawag ho sa kanya, ang pangalan niya sa Bible, accuser, slanderer, liar. Napansin niyo pong ginagawa ng mga tao sa Facebook ngayon? Naninirang puri. Alam niyo ang tawag dyan? Slander ang tawag dyan. Ang slander po ay katumbas po ng isang krimen sa Philippine law. Kaya hindi ka dapat maninira o hindi tayo dapat naninira sa pangalan ng... Revelations 12 verse 10, yan po yung verse na binasa natin kanina. For the accuser, Satan, of our brothers who accuses them before God day and night. Now, I have a question. Hello? Nasusundan niyo pa ba ako? This is my question. Ang tanong ko po is, nasaan si Satan ngayon? Nakakatakot na pong malaman na si Satan accuses us day and night. But, ang mas nakakatakot po na tanong ay ang tanong na, nasaan siya ngayon? Gusto niyo po sabihin ko nasaan siya ngayon? Sasabihin ko ba? Nasaan si Satan yan? Some would say, andun siya sa impyerno. Some would say, nag-iikot-ikot siya. Wow! Gala yarn. No? Sabi naman ng iba, I don't know. But what do you know? Where is Satan? Dahil walang gustong sumagot at mukhang hindi kayo interesado sa tanong ko na to, Satan has the access between the earth and the heaven. Now, most of you would say, Pastor, ang langit na pupuntahan ni Satan? Yes. Meron ba tayong Bible verse dyan? Job chapter 1. Tingnan natin yung Job. Okay? By the way, ang Job, hindi po ito aklat ng mga trabaho ha. Job chapter 1 verse 7 to 12, the Lord said to Satan, from where have you come? Saan ka galing, Satan? Satan answered the Lord and said, from going to and fro.
Sa ibang version, from roaming around. And from walking up and down on it. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Literal ba yan? Symbolical? So from hell to heaven. Next verse. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth. He is a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. Sa Tagalog po, nakita mo na ba ang aking lingkod at aliping si Job? Walang katulad niya. Siya'y galit at takot sa kasalanan. Siya'y may pagmamahal sa akin. Siya'y sumusunod sa akin. Alam niyo po, nung narinig po ni Job ito, guess what Satan did? He started accusing Job. Kanino po niya inaccuse si Job? Sa harapan ng ating Diyos. Grabe, di man lang nangimi, no? Hindi niya teritoryo, hindi siya taga doon, kaaway siya. Inakusahan ka at ako at ang mga anak ng Diyos. Alam mo, ang sabi ni Satan, whoo! Kaya ka lang naman sinasamba ng Job na yan, ng Job na yan. Kaya yan faithful sa'yo, kaya yan masunurin sa'yo. Kasi pinagpapala mo eh. Subukan mong tanggalin, alisin ang mga pagpapalang yan. Tingnan ko lang kung hindi ka nasumpain. Ganon ang pag-uusap nila. Hindi sila nagte-text, no, nasa from hell to heaven, Lord. Hindi, nag-uusap talaga sila, literal. Amen? Hello? Amen po ba doon, mga kapatid? Ito yung isang prinsipyo na naisip ko, no? Na you need to be prayerful every day and you need to pray for one another. Do you pray for one another? Do you pray for one another? Because when God brags about you, Satan will drag you down. Lagi nyo itong tatandaan. This will answer your question. Why is it, Pastor? Every time na nagkukumit ako kay Lord, every time na gusto kong sumunod sa Kanya, parang ang pangit na mga nangyayari sa buhay ko. Kasi ganito, napaparangalan mo ang Diyos, naluluwalhati mo siya, maraming natutuwa sa ginagawa mong pagsunod, at ipinagmamalaki ka ng Diyos. Can you imagine? Ipinagmalaki ng Diyos, hindi si Abraham, hindi si Moses. Ang pinagmalaki niya, si Job. And always remember, when God brags about you, Satan will drag you down. That's why we need to cover each other with prayer. Amen? Amen po ba doon? Sabi mo nga sa katabi mo, ang application yan, umattend ka ng prayer gathering. Alam niyo accusation po ni Satan? Tingnan niyo po accusation niya. You are no good. Sa sarili po natin ngayon. What are you doing inside the church? Ba't andito ka sa church? You are a sinner. You are nothing. You can change. Hindi ka magbabago. Tingin nila sa'yo, nagbago ka na? That's only good for 1 week, 1 month. Ang totoo, hindi nila kilala. Ang tunay na ikaw, yan yung laging itinatanim ni Satanas sa isip mo. It's always in the first person. I am nothing. Sabi niya sa'yo, you are nothing. Sa sarili mo, I am nothing. And you start to receive the thoughts. And you start to claim na, maybe I am really a failure. I am a sinner. I can change. But you know what? Satan accuses you, but God has said, I forgave you. I have justified you. You are already pardoned. Nilinis ka na ng Diyos. Amen? Isaiah 43 verse 25 says, God has blotted out our transgressions and remembers them no more. Binura na ng Panginoon. Kaya po, every time na may conversation pa rin ba nangyayari? I think so. Dadalhin niya. Kilala mo ba itong si Kenneth? Itong si Darwin, si Vlad. Kilala mo to? Oo naman, anak ko mga yan eh. Alam mo ba kung ano mga yan? Satan will always bring an argument laban sa iyo. Alam niyo ang laging sagot ng Panginoon? Humingi na ng tawad sa akin yan kanina lang at kahapon lang eh. Wala akong naalala sa mga binabanggit mo kasi nakalimutan ko na yon. Because when God forgives, He forgets. Ganun po, kadakila, katapat ang ating Diyos na sinasamba sa ating buhay. Pero iba ho yung usapin, nagpapatuloy ka sa kasalanan. That's another story. When you withhold asking forgiveness and repentance, ibang usapan po yon. Yan lagi ang ginagamit ni Satan para pabagsakin ka. So who can accuse us? Satan will try, and he does, but God forgives and forgives us perfectly.
perfectly. Kaya mga kapatid, if Satan reminds you of your past, remind him of his future in hell. Huy, kaaway, huy, Satan. In the name of Jesus, ikaw'y mabubulok sa impyerno. Hindi mo ako maisasama doon dahil 2,000 years ago, binayaran na ng banal na dugo ni Jesus ang aking mga kasalanan. At sa araw na ito, ako'y nagsisisi, humihingi ng kapatawaran. Oo, ako'y makasalanan, ako'y hindi perpekto. Pero sa biyaya at grasya ng Diyos at sa kanyang banal na dugo, ako'y nilinis, pinatawad niya sa lahat ng aking pagsalangsang at pagkakasala. Never be intimidated by the enemy. Amen. Amen. Pangatlong tanong. Ilang tanong na nga ho ito? Para tayo nasa korte, no? Who can condemn us? Who can condemn us? Sabi po sa verse, who is it? Who is it that condemns? Parang putol yung verse na to, no? Ang sagot po, Jesus could, but instead, He is praying for us. He is praying for us. Yung answer na po tayo, bro. Sa answer na tayo. Okay? Who will condemn us? Si Lord dapat. Huhusgahan niya tayo. Kaya lang, grabe, dito po nagbago, nag-shift, at nadagdagan po kung anong ginagawa ni Lord para sa atin. God, Jesus is praying for us. Sabi mo ka sa katabi mo, bro, Jesus is praying for you. Sa kaliwa, sabi mo, sis, Jesus is praying for you. Kahit di ka prayerful, may nagpipray sa'yo. Amen? Kahit yung mga ka-life groups mo, lagi nangangako, pagpipray kita, awa ng Diyos, hindi pa nila na ipagpipray. That's why ang sabi ko po minsan, when you say, I will pray for you, stop, pause, pray talaga. Para talagang may prayer na nangyari. But you know what? Jesus is praying for you. Jesus is praying for you. Ang ating Panginoon ay may kakayahan para i-condemn tayo, husgahan tayo. But instead, He chose to pray for us. Ang tanong niyan, why? Bakit? Kasi ang Romans chapter 8, alam niyo ba kung ano ang Romans chapter 8 sa Christian? It is the defense of Christian. Ito yung depensa natin laban sa kaaway. Basahin mo. Every time po na meron pong natatakot, nakakaramdam parang pastor, may evil spirit dito, I always suggest when you pray, before you sleep, read Romans chapter 8, the whole chapter. Because Romans chapter 8 is your defense against Satan. Tingnan niyo po paano sinimulan yung Romans chapter 8, verse 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa Tagalog, wala nang paghuhusga sa lahat ng nakay Kristo Jesus. Kapatid, may tanong ako sa iyo, nakay Jesus ka na ba? Tinanggap mo na ba ang ating Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas? Amen? Kung nagawa mo na yan, wala nang paghuhusga na mangyayari sa iyo. Pero ang tanong, pastor, parang may panghuhusga. May tanong ako sa iyo, baka ikaw nang huhusga sa sarili mo? Or you allow other people, others' voices to judge you and you listen to them. Remember anong sabi ko sa inyo last Sunday? He who owns your ears, owns your life. Ang nagmamay-ari sa pandinig at tenga mo, ang nagmamay-ari ng buhay mo. So choose kung sino po ang pakikinggan mo. Ang prinsipyo po natin dito is this. Pakibasa po lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ready, go. You are or you're out of Christ. If you are, there will never be any condemnation to come upon your life. But if you are outside Christ, everybody say outside Christ, you are the target of condemnation for your sin. Sa Tagalog, kung ikay totoong na kay Kristo na, pakitanggal nga sa isipan mo na may nanguhusga sa iyo. No. Wala na. Pero kung alam mo, ang buhay mo, hindi mo pinapamuhay kay Kristo, sigurado, tiyak na ikaw ay target ng condemnation dahil sa iyong pagkakasala. And let me illustrate it with a Bible story in the Old Testament. And this would be the story of Noah. You know, Noah's Ark is a picture of Jesus Christ. Ang arko po o malaking bangka na ginawa ni Noah ay larawan o shadow sa Old Testament of what is to come in the New Testament. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if anyone who is in, he is the new, behold the old has gone. Ang sino man nakipag-isa na kay Kristo, isa na bagong nilalang, wala nang luma, lahat ay pawang, bago na. Lahat ng sumakay sa arkong ito. Sino nakakaalala sa kwento? Anong ginawa? Sinaraduhan sila.
And sometimes, as a Christian, nagtatampo tayo kay Lord, Lord, bakit mo ako nire-restricted? Bakit mo ako nilalak? Did you know that you're not being restricted? You are protected by the blood of Jesus. Hindi ka iniistriktuhan ni Jesus. Hindi ka niya pinagbabawalan. Kasi ang alam ng Panginoon, lahat ng sa Kanya'y sumampalataya ay Kanya na. At ang pagtatakip at pagsasara ng Panginoon sa buhay mo, pagputol sa mga maling koneksyon, ay isang pakahulugan na ikaw ay nilalayo sa parusa na para sa sanlibutan. I bet, during that time, marami pong kilala ang Diyos. Pero alam nyo naman, iba ho yung kilala sa sasampalataya at sumasampalataya. When the ark was closed and shut in, nobody could enter into that ark. Today, all of us here, even our families, have an access to the Lord Jesus Christ. But one day, the ark will be closed. And they would never stood a chance. Wala nang tsansa para sumampalataya sila. Kaya lahat ng mga ginagawa ng mga life group leaders na to, puntahan natin yung bahay, mag-pray tayo doon. That's good. Palakpakan nga po natin yung conquest po that paint the city red. Why? Because dinadala natin ang Panginoong Jesus. When God's judgment came as a flood, everybody who was in the ark was saved. Because the ark is a picture of Jesus Christ. Everybody who was outside the ark perished. You and I must be in Christ, or else we will be condemned. Because we are in Christ, He is no longer condemning us. Hindi ka na hinuhusgahan. No? Meron akong tanong sa inyo, no? Kaka-church mo, as a Christian, a true believer of Jesus, no? What effect does it brings to you, no? Ikaw ba'y, pag kakasamba mo, ikaw ba'y mas nagkakaroon ng peace of mind? O ikaw ay laging tuliro at nag-iisip ka lagi na para yatang pinagdududahan, para yatang hinuhusgan ako? No. No doubt about it. Jesus is praying for you. He is not condemning you. Sino po dito nakapasok na po sa korte? Court. I hope hindi kayo yung kinasuhan, ha? Okay? Yung nakapasok na talaga sa korte. Alam niyo po, yung iba, ang taktika daw po ng iba, para pagkakasuhan ka, talagang gusto kang mapahamak, magantihan. Kahit simpleng kaso lang, ihahabla ka ng Biyernes. Alam niyo pong ibig kong sabihin. Bakit? Dahil pag hinabla ka ng Biyernes, walang pasok o office ng Sabado sa Kalinggo. Papatikim talaga sa'yo, kahit yung pang isang araw lang nakulong, ang pang 3 araw na kulong nakatumbas. Meron akong nakausap na ganyan. Sa isang korte, let's picture this, mga kapatid. No? Are you still with me? Satan is the prosecuting attorney. He condemns you. Lagi nang binubulat-lat ang mga argumento po na meron kayo, testimony mo, hahanapan niya ng butas. Ganyan si Satan. Lagi kanyang dinuduro, lagi niya kanyang kinakausap, lagi kanyang hahanapan ng butas. Meron po ba dito magsasabi, parang may kilala kong ganyan sa bahay, prosecuting attorney. Lagi akong hinahanapan ng butas. However, Jesus is our defense attorney. He does not condemn you. He will fight for you. Lagi kanyang ipaglalaban. Sasabihin ni Satan, cell leader na ba yan? Naku po, hindi mo kilala yan, Lord. Lord, pinatawad ko na yan. Naku po, Lord, hindi naliligo yan. Mabantot yan. Ayan, sumusunod na kay Lord. Post-in na baka mo. Naku po, kung magmura po yan, napakalutong, parang chicharon. Nilinis ko na yan. Binago ko na yan. Amen? Lahat ng ibabato sa'yo, name it. Ano man ang ibabato sa'yo ni Satan, lagi mong tatandaan ito, Jesus will always fight for you. Amen? Sabi mo nga, Jesus will fight for you. Isa pa, Jesus will fight for you. Now, ano po ang lesson dito? Ano ang kakayahan ni Jesus? Ano ang kayang gawin ni Jesus para ipaglaban ka? Yun yung kinanta natin kanina, di ba? God is fighting. Sige, tuloy natin. God is fighting for us. Ken.
Okay, Sinta. Anong resulta pag nalaman mong God is fighting for you? Don't be shaken. Don't be moved. Amen? Now, look kung nasaan si Jesus habang pinaglalaban, pinagpipray ka. Tingnan natin yung verse. God or Jesus is in the right hand of God and He is praying for us. Nasa kanang ng trono ng Diyos at ipinapanalangin tayo. Amen? May kakayahan ang ating Panginoon para ipagtanggol tayo. Alam niyo po, ang meaning po nito sa akin, very significant kung ginagawa ko yung message na to eh. Ang meaning po ng katotohanan na to is this, ayaw ng Diyos na natatatalo ka. Ilang tayon, natatatalo ka. Dami, di ba? Ayaw ng Diyos na natatalo ka. God is fighting for you, so please, fight sa mga hamon sa buhay. Pakitapik kayo katabi mo yung mga gustong sumuko na dito, di ba? Yung mga iwawagayway na yung mga bandera, ayoko na, di ba? Pansin niyo po, sino natutuwa pag nagsumusuko ka? Si Satan. Sinuko mo yung pangarap mo, sinuko mo yung faith mo. Every time na lagi mong iniisip, no, alam mo, bababa na lang ako, alam mo, mag-give up na lang ako. That's not from the Lord. That's from Satan. Because God has given you enough grace and strength and even the right prayer para lang palakasin ka. You just need to appropriate that prayer. Huwag mong laging iaasa kay Lord. Kailangan ibangon mo rin yung sarili mo. Kasi kung lagi ka nag-aantay ng himala kay Lord, pero may ginawa na siyang himala, hindi ka babangon, hindi ka magpapalakas, hindi ka makakabangon at makakabawi. You need to fight. Everybody say fight. Pakitulak kayo katabi mo, sabi mo sa kanya, laban! Ang problema sa atin, dami nating labang sinasalihan na hindi dapat eh. Pero yung tamang laban, ayaw mong gawin. Amen? Nag-aabang lang talaga ng post na mali, saka tayo magko-comment eh. But you know what? Fight for your own battles. There was a controversy patungkol po sa Miss Universe. Alam niyo yung nangyari sa Miss Universe? Ang nangyari po, may nag-leak po na conversation. Anong pangalan nito? Okay. Tignan natin yung next slide kasi hindi ko siya kilala eh. Si Con and hindi ko ma-pronounce eh. Okay, ito po yung usapan nila together with the team ng Miss Universe. Sabi nila, the trans women, referring po dun sa mga nagpa-sex change, women with husbands, okay, divorced women, now that we change the age limit, they can now participate. So it's a good news. Pero kailan po, but this is a communication strategy because they can compete, but they can't win. Ay, grabe po. Ang daming nasaktan. Ang daming napahiya. Lalo na po si Miss Brazil. Kilala niyo po ba yung si Miss Brazil? Yung medyo chubby po, na pinasali po siya. So ano yon? Parang ang dating sa kanila, ano lang sila, pang-strategize lang po for communication and promotional purposes. Sa mundong ito talagang dayaan, lokohan, walang tapatan. But you know what? Pag sinabi ng Diyos na gusto kanyang manalo, mananalo ka. Dahil gusto ng Diyos na lagi kang nananalo. Hindi ka pahihiyain ng ating Panginoon. Amen? Paasahin ka ng iba, mapopromote ka, hindi pala eh. Pero pag sinabi ni Lord, I know the plans I have for you. Totoo, yung plano ng Diyos. Amen ba? We don't only have a loving and forgiving God, but we have a God who loves to fight for us. 1 Corinthians 15:57 says, thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, pasalamat ka lagi kay Jesus. Sabi mo sa kanya, pasalamat ka lagi kay Jesus. At hindi lang kay Jesus na nagpipray sa atin. Sino dito thankful kami, mga praying friends ka, mga kaibigan na nagpipray sa iyo? This is a post na sinend sa amin ng isang kamag-anak ni Pastora Ice. Ang sabi niya, madaling araw, sabi niya, in Mark 2, Jesus healed a paralyzed man because of his friend's faith. Hindi sa faith ng paralisado, pinagaling siya dahil sa faith ng kanyang mga kaibigan. Ang application, this is why your circle matters most. Yung mga nakapalibot sa iyo mahalaga. Mga praying, believing friends. Friends who does not give up on you, but they bring your petition towards the Lord and you got healed, you got blessed. Why? Because of these people who loves to pray for you. Sino dito may kaibigan na ganyan? Palakpakan natin si Lord. Amen? Mga tao na lagi nagpipray sa atin at walang pwedeng pumigil para ipag-pray po tayo. Panghuli po, who can separate us? Sino makapaghihiwalay sa atin?
Ang sagot po, who shall separate us from the love of God? Shall trouble, hardship, persecution, famine, or nakedness, or sword, or danger? Sinagot po ito ni Apostle Paul. Sa 4 yata o 5 pagsagot. Number 1 na sagot, who can separate us? Jesus' love is not broken by emotional factors. Pangalawa, Jesus' love is not broken by physical factors, death, separation, wala. Sabi niya, hindi makapaghiwalay yan. And then, let me use the illustration na ginamit po ni A.W. Tozer. Ang pamagat po ng illustration na to, the hammer and the nail, ang martilyo at ang pako. Sa dalawang yun, sinong laging kawawa? Ang martilyo, yung pako. Yung pako, siya yung pinupukpok lagi, di ba? Nag-usap sila at nagreklamo itong pako. This is an analogy sa Christian suffering na meron po tayo. Sabi dito ni A.W. Tozer, the nail views the hammer as an opponent. A brutal, merciless enemy who lives to pound it into submission, to beat it down out of sight, and to clench it into place. Minsan ganun ang tingin natin sa Diyos. Ayan na naman, susubukin na naman ako, patay na naman ako neto, pupukpukin na naman ako, mababaon na naman ako, hindi ako makakabangon. And we sometimes view God as an opponent. Kalaban natin. Sa pagpapatuloy, but what the nail forgets, that both it and the hammer, they are just servants in the hand of the same workman. At alam niyo sino may hawak ng martilyo? Ang Diyos po natin. May dahilan bakit kayo ginagamit, kinakasangkapan. So let the nail but remember that the workman holds the hammer and all the resentment toward it will disappear. Pag maiintindihan daw po ng pako, sinong may hawak ng martilyo at para saan po ang pagpupukpok nito, dapat mawala at sana mawala ang sama ng loob ng pako sa martilyo. Next slide. The workman / the carpenter, Jesus, decides whose head shall be beaten next and what hammer shall be used in the beating. Yan kasi ang sovereign right o karapatan ng may-ari ng instrumento. Siya may-ari sa atin eh. So siya may kakayahan, may kaalaman, at may disposition kung paano tayo gagamitin. When the nail has surrendered to the will of the carpenter and has gotten a little glimpse of his benign plans for its future, it will yield to the hammer without complaint. Hindi ka na magrereklamo. Some of us here today, you think that God is against you. Laban ng Diyos sa'yo. No. Kung ikaw man po'y pinupukpok, bumabaon ka ng palalim, alam ng karpentero, alam ng Diyos, na lahat ng ginagawa at pinahihintulutan niya nangyayari sa buhay mo ay may kadahilanan para sa kanyang dakilang layunin. Eventually, and you would be amazed, no? Talking about suffering sa buhay with the discussion po ng hammer and the nail. Amazingly, ang Romans chapter 8:28 ay nasa same chapter ng pinag-aaralan natin. And what does it says in Romans 8:28? And we know that God causes all things to work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Walang pinapahintulutan ng Diyos sa buhay mo na hindi mo kayang malagpasan. Palakpakan niya po natin si Lord sa buhay po natin. Amen? Kaya po, sa panghuli, ang prayer po ni Apostle Paul, I am convinced, everybody say, I am convinced, that neither death, neither the present, nor future, nor powers, neither height or depth, anything in all creation will be able to separate us from Christ Jesus, our Lord. Mga kapatid, ang Diyos na to ay para sa iyo. Kampi mo at gusto kang manalo. Kaya huwag kang malugmok, huwag kang manlupaypay, huwag kang mawala ng pag-asa. Meron pong Diyos na naniniwala na magtatagumpay ka sa mga hamon sa buhay. Amen? Can we just all stand and let's pray? Let's close our eyes for our prayer. Awitan po natin ang Panginoon, but as we prepare for the song, tayo po muna ay manalangin. Habang nakayuko po ang bawat isa, nakapikit ang mga mata. Sino ho dito, tingin mo sa iyong sarili para kang pako na laging
pinupukpok, nababaon, matindi ang iyong pinagdadaanan, and sometimes you wonder, you question God, Lord, nasaan ka, Panginoon? Ano pong nangyayari sa buhay ko? Sino ho dito, may pinagdadaanan ka na matindi, and you don't understand why? Bakit po nangyayari yan? Makikitaas nga lang po ng kamay. Sino dito, bagamat ganun ang pinagdadaanan mo, naniniwala ka na nothing that happens to you is beyond God's permission. May pahintulot ng ating Diyos. Ang Diyos na to ay kakampi mo, ang Diyos na to ay nananalangin sa iyo, at ang Diyos na to ay naniniwala na magtatagumpay ka sa biyaya ng ating Panginoon. But you need to surrender your will to the Lord. You need to surrender your life to the Lord. Let's pray. Lord Jesus, today, we come to you in humble submission, Panginoon. Hindi man namin alam, Lord, kung bakit nangyayari ito. Hindi namin maintindihan. Hindi po nangyayari yung mga inaasahan namin, Lord, pero naniniwala kami sa may hawak ng martilyo. May hawak ng hammer. It is your sovereign right, Lord, to do what pleases you, what you wish, Lord, na gawin sa aming buhay. But Lord, lagi po namin tatandaan, nothing happens for a purpose, without a purpose and without a reason. Kagaya ni Job, Panginoon, when you brag about us, Satan will try to drag us down, pero hindi siya magtatagumpay. Because greater is you that is in us than he that is in the world. Makikitaas nga po yung kamay na nagtitiwala at umaasa. Ang Diyos ang pag-asa mo sa panahong ito. Could you just please raise your two hands? Panginoon, nakikita niyo po ang kamay ng bawat isa. We are surrendering our will to you. We trust in you, Lord. Kagaya po ni Job, gusto po naming sabihin, Lord, that you know the way we take. And we know, Lord, that our Redeemer lives. At sa panahon, Lord, na kami pinadadaan sa apoy, lalabas kami na mas dalisay, puro, kagaya ng isang ginto. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa mga hamon. Salamat sa iyong habag at biyaya at grasya sa aming mga buhay. Only by the blood of Jesus, Lord, we can have victory. We can overcome. And we are more than a conqueror in Christ Jesus. Come on, say it sa sarili mo. Sabihin mo, I am more than a conqueror through Christ Jesus. Isa pa po, I am more than a conqueror through Christ Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen at amen. In your blood, there are miracles. In your blood, it purifies me. There is healing in your precious blood. In you, there's victory. In your blood, there are miracles. In your blood, it purifies me. There is healing in your precious blood. In you, there's victory.
iyong pangalan, sa'yo'y may tagumpay. Minsan pa, sa iyong dugo. For the last time. Sa iyong dugo, mayroong himala. Sa iyong dugo, ako'y nilinis. May kagalingan sa iyong pangalan. Sa iyo'y may tagumpay. Sa iyo'y may tagumpay. Sa iyo'y may tagumpay. Papuri sa'yo, Panginoon.